Good morning, my dear brothers and sisters, Morning. and to all mothers who are present here, and even those who are at home, Happy Mother's Day. Palakpakan natin ang ating mga nanay. So, Mother's Day celebration includes biological mothers, mothers who are mothers not biologically but taking care of other people, mothers who are adopted, they adopted, they did not give birth but they became mother by adoption. Our grandmothers also who are acting as mothers, especially when their children are working abroad. So yung lola ang naiiwan. Mothers who are also single, solo mother, and fathers who are also acting like mothers, doing the job of mothers. So sa inyo pong lahat, sama-sama na kayo doon. Happy Mother's Day. But let me begin our morning's reflection not with Mother's Day, but with Ascension Sunday. There are two possible meanings of the ascension. First, it is an end. And second, it is a beginning. It is both an end, wakas, and a beginning, simula. It is an end because with the ascension, when Jesus returned to the Father, siya yung unang nag-work from home, WPH. FH, With his return to the Father, the earthly ministry, the earthly life of Jesus is ended. Kung dati-rati nakikita siya ng mga alagad, nahihipo ang kanyang kamay, naririnig ang kanyang boses, nakikita siyang kumakain, yung panahong yon ay tapos na. We no longer see Jesus here physically, just like you and I see each other. That is over. He has returned to the Father. But it is also a beginning. Beginning as far as the Lord is concerned. Because as I have said earlier, it does not mean that the Lord abandoned His church, that the Lord abandoned His people, that the Lord left His disciples alone. No, it does not mean that. Hindi tayo pinabayaan ni Jesus at sinabing, aakit na ako sa Ama, aakit na ako sa langit, bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Pero yung kanyang presence ay hindi na gaya ng dati. It is a beginning of a new kind of being present. He is not here physically, but He is here with us, among us, because the Lord does not abandon us. It is a beginning of a new relationship that from here on, God, Jesus, will be everywhere. Nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa, hanggang sa Palestina na lamang siya, sa palibot ng Israel, sa palibot ng Jerusalem, dun lang siya. Pero ngayon, na siya ay nasa langit na, siya ay present sa lahat ng dako, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kaya si Jesus ay nasa Pilipinas, si Jesus ay nasa Middle East, si Jesus ay nasa Amerika, si Jesus ay nasa lahat ng dako. Because He is no longer constricted or contained by physical body, He is already present everywhere spiritually. Kaya yun ang nagsisimula. A new way of being present. But it is also a beginning for us
It is not only a beginning for Jesus, it is a beginning for us. Ano yung narinig natin sa unang pagbasa? No? Nung ang mga alagad ay nakatingala, tinitignan ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Sabi sa kanila ng anghel, "Men of Israel, men of Galilee, why are you standing there looking at the sky? You have a work to do. You have a mission to do." Hindi tayo dapat nakatingala sa langit. Dapat ay nakatingin tayo sa lupa, sa ating kapwa, sa ating paligid, sapagkat sa pag-akyat ni Jesus sa langit, sinisimulan din naman ng simbahan ang kanyang misyon na ipagpatuloy ang gawain ni Jesus. Ngayon, tayo na ang kanyang mga kamay. Tayo na ang kanyang mga paa. Ang haplos natin ay dapat na maging haplos ng Diyos. Ang yakap natin ay dapat na maging yakap ni Jesus. Ang pagmamahal natin ay dapat na nagsasalarawan ng pagmamahal ni Jesus. Now that Jesus has ascended into heaven, the mission of each other, the mission of the church is to continue what Jesus has begun. That is why we, you and I, must be instruments of Jesus. Tayo ang magpapatuloy ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pagpapatawad, ng kanyang pag-aalaga. Kaya kapag tayo ay tumutulong sa ating kapwa, hindi tayo nagsisimula ng bagong misyon. Ginagawa lamang natin, ipinagpapatuloy lamang natin ang sinimulan ni Jesus. Kapag kayo ay nakinig sa problema ng isang kaibigan, pinagtiyagaan nyo siyang pakinggan, hindi kayo nagsisimula ng panibagong misyon. Ginagampanan nyo lamang at ipinagpapatuloy ang pakikinig na ipinakita ni Jesus. Kapag kayo'y nagpapatawad, lalo ng mga taong nakasakit ng inyong damdamin, mga taong nanira sa inyo, mga taong ginawan kayo ng hindi magandang kwento at hindi totoong kwento, pag pinatatawad natin sila, hindi tayo nagsisimula ng panibagong misyon. Ginagawa lamang natin at ipinagpapatuloy ang pinasimulan ni Jesus na habang nakabayubay sa krus ay nagpatawad sa kanyang mga kaaway. You see, my dear brothers and sisters, we are not doing a new mission. We are just continuing the mission Jesus has begun. When we love, when we share, when we forgive, when we take care of each other, when we embrace, especially those who are not embraceable, then we are continuing, just continuing the mission of the Lord. From now on, as I said, we will now be Jesus' hands, Jesus' feet, Jesus' ears, Jesus' mouth. Hindi natapos ang misyon ni Jesus sa pag-akyat niya sa langit. Tayo ang nagpapatuloy ng kanyang misyon. At dito, ipapasok ko yung pagdiriwang natin ng mahal na ina, ng mga nanay natin. In a special way, mothers continue the mission of Jesus. In a special way, mothers, show that Jesus is still present with us. Ang haplos ng ina ay haplos ni Jesus.
Ang yakap ng isang ina ay yakap ng Diyos. Ang pagmamahal ng isang ina ay pagmamahal ni Jesus. Thank God for these mothers. Sa marami sa atin, sa marami sa inyo, naramdaman natin unang-una ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal na nakita natin sa ating mga nanay. Sa sinapupunan pa lamang dependent na tayo sa ating nanay Yung pusod natin, karugtong ng pusod nila. Ang sustansya natin ay galing sa sustansya nila. Kaya nga hindi ba kapag nagbubuntis ang isang nanay, ang isang babae, sinasabi, kumain ka ng masarap, kumain ka ng masustansya, magpahinga ka, alagaan mo ang sarili mo sapagkat ang makikinabang niyan ay hindi lamang ikaw, kundi ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Hindi ba't ganun ang Diyos? Inaalagaan tayo, pinakakain tayo, binubuhay tayo. Isipin nyo na lang, kung ang nanay nyo, nung kayo'y ipinagbubuntis, ay nag-decide na mag-jumping jack at mag-jogging sa luneta, abay, laglag kayo. Isipin na lamang natin yon, yung mga sakripisyong ginawa ng nanay natin para lamang tayo mabuhay mula sa sinapupunan hanggang sa paglabas sa atin. In a very special way, sabi ko nga, mothers fulfill or continue the mission Jesus has begun. Thank God for mothers. Kaya nga sa araw na ito, sa misang ito, ipagdarasal natin sila na sana ay manatili silang larawan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Na sana ay manatili silang nagpaparamdam at nagpapadama ng pag-ibig ni Jesus sa ating lahat. The ascension of Jesus is an end. It is also a beginning of our mission, of our work. May all of us be like mothers, continuing in a special way the mission of the Lord. Amen.